Matapos pagmasdan ang kanyang mga anak na nagsisisi, ay nagpapatira pa sa kanyang paanan. Mahinuyom silang hinawakan ng walang hanggan sa kamay at iniangat. Ikinagalak niyang ihayag sa nahulog na tao ang plano ng pagdubos. May lambing sinimulang ipaunawa ng Yahawa ang alahaya sa kanila ang mapapait na bunga ng kanyang pagkahulog, na nagsasabi, mga anak, tinatakan ninyo ang kapalaran ng buong sangnilikha sa pagkakagapos ng kamatayan. Ang di pagkakasundo ay pumapasok na sa kalikasan, sinusubukang wasakin dito ang lahat ng birtud. Ang kailaliman na inyong sinuong sa pagsuway ay napakalalim upang maabot kayo ng aking makapangyarihang bisig. Kaya nahiwalay sa pinagmumulan ng buhay, wala nang ibang tao ang maiiwan sa kabila ng kamatayan. Matapos bigkasin ng mga salitang nagbunyag ng isang malungkot na kapalaran, inanyayahan ng walang hanggan ang mag-asawa na sumunod sa kanya. Nakayukot sina Adan at Eva, na luhaan ay sinundan ng may likha sa kanyang mga hakbang ng katarungan, na nagtungo sa lugar ng kahiyahiyang pagkahulog, kung saan ninais nilang matakpuan ang masakit na wakas. Sa masakit na paglalakbay na iyon, humagulhol sila ng gunitain ng kanilang nakaraang kaluwalhati, ang winasak ng kawalang utang na loob. Kay sakit sa kanilang kaluluwa ang kakilakilabot na pag-asa na mawasak, kasabay ng sangnilikha sa malamig na abo sa ilalim ng kadiliman ng gabi ng kasalanang iyon. Habang naglalakad, namalas nila sa pamamagitan ng mga luha ang namumutlang kagandahan na nililigan ng liwanag ng Yahawa. Nakita nila ang mga inosenteng hayop na walang kamalayan sa malaking hapdi. Biglang huminto ang mag-asawa, daig ng matinding pag-iyak. Ang kanilang nangangatal na mga hakbang ay nagtungo sa isang kordero, ang pinakamamahal na hayop. Mamatay! Kaya rin ang mga matang may lambing nito, pinunasan ng kanilang mga luha. Inutusan sila ng walang hanggan na kunin sa kanilang mga bisig ang inosenteng kordero. Yakap ito sa kanilang dibdib, tahimik nilang sinamahan ng mga hakbang ng may likha, hanggang sa marating nila ang tuktok ng bundok ng Zion, ang lugar ng kahiyahiyang pagkahulog. Pagmasdan ang mga labi ng bungang naroon, biglang sumalpok sa alaala ang hatol ng Yahawa. Sa araw na ikaw ay kumain yan, tiyak na mamamatay ka. Dumating na ang kakilakilabot na sandali, ang nagkasala ay dapat uminom sa mapait na kalis ng kamatayan at malugmong walang pag-asa. Muli nilang napagtanto ang kanilang pagkahulog at natanto nang may pangamba na ang mga kamay na nagbigay sa kanila ng buhay ay may hawak na isang tulisang kutsilyong bato. Nanginginig, sila ay nagpatira pa at naghintay sa pagtupad ng makatarungang hatol, habang natatakot at tahimik na naghihintay sina Adan at Eva sa dagok na magwawasak sa kanila. Naramdaman nila ang malambot na haplos ng mga banal na kamay na nag-angat sa kanila tungo sa isang bagong buhay. Ang kaparusahan gayunpaman ay babagsak sa isang kahalili. Inilagay ang kutsilyo sa mga kamay ni Adan. Sinabi ng may likha sa kanya, ang kordero ang mamamatay bilang kapalit mo. Dapat itong ihandog ni Adan ng atigagatig sa utos ng Yahawa. Alahayat ang mag-asawa sa pag-iyak ay nagsimulang dumadaing Yahawa. Ang korderito ay inosente, may ekspresyon ng katarungan, idinugtong ng walang hanggan. Kung hindi ito mamamatay, hindi ninyo makakamit ang kasuotang aking sinabi. Sa pagpupumilit ng may likha, si Adan nanginginig sa isang masakit na pagsisikap. Itinaga ang matalas na bato sa dibdib ng korderito. Ang dagok ay nakamamatay, at ang maliit na hayop na nagbubuhos ng mahalagang dugo nito ay lumubog sa kadiliman ng isang walang hanggang gabi.